Sumainyo ang Panginoon. Kalimitan, isa sa mga tanong bakit kakaunti ang mga nagpapari. So bahagi yun, well, sinabi ni Jesus na marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Bakit? Sapagkat medyo mabigat yung hamon ay pinamamaning ng puro may kapal, katulad ng binigay niya sa dating 2 alagad na sinuko niya para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Anong sabi rito? Ay huwag kayong magdala na salabi. Ano na yung kanilang dadalhin? 2 lang ang binanggit dito. Ang binanggit dito ay tungkod. Para saan yung tungkod? Kasi paglalakbay ay kinakailangan ng tungkod. Saan ginagamit ang tungkod? Gabay. Para sa maayos na paglalakbay tulong, lalong-lalo sa mga mahirap na mga daan, at yun po yung depensa rin o yun sa mga mababangis na hayop at masasamang loob. Sapin sa paa. So bahagi yun, 2,000 years ago, alam nyo, nung binabasa ko yung history natin tungkol sa sapin, tayo mga Pilipino, nagsimula lang pala tayo magsuot ng sapin. Noong 1600, hindi uso pala sa atin ang mayroong sapin sa paa. Ang uso sa atin ay alin? Ay nakaapak. So 1600, mahigit lamang 400 taon. So bahagi yun na makita ko natin, at yun daw ay dala ng mga Hapon. Ang mga Hapon ang unang nagdala sa atin dito kasi meron silang settlement noong 1600. Mula noon, kaya ngayong bakya sa kanila rin galing. Pero ito, 2,000 years ago, 2,000 years ago, ay ni-require na Jesus sa kanyang mga alagad na magkaroon ng sapin sa paa. Bakit? Puro lakad. Hindi naman lahat ay mayroong hayop. Mahirap din mag-maintain ng hayop bilang sasakyan ng panahon na yun. Kaya ito yung dalawa. The rest, paano yung the rest? Saan sila kakain? Saan sila bibihis? Ano yung kanilang kukunin sa pangailangan? Sa Diyos, sa pagtitiwalang hindi sila pababayaan ng Diyos at ng mga tao kanilang pinangangaralan. Kaya medyo mabigat. Kaya nga maganda ko yung sabi sa unang pagbasa, kung napakinggan natin sa aklat ni Propeta Amos sa unang pagbasa. Alam nyo, yung aklat ni Propeta Amos, yun po ay kung tawagin natin propeta ng katarungan, social justice, katarungang panlipunan. Kasi nangangaral siya sa syudad ng hari. Pinapaalis siya kasi ang kanyang binabanggit kalimitan ay katarungan. Anong sabi ni Propeta Amos? Hindi ako naghahanap buhay. Kasi pinapalis ka, huwag ka rito maghanap buhay. Anong sabi ni ang Propeta Amos? Hindi ako naghahanap buhay. Ako'y may dating hanap buhay. Anong dating niyang hanap buhay? Ilang pastol. Pero ng mga hayop. Pero dahil sa tinawag siya ng Diyos na mangaral sa mga Israelita, kaya niya ginagawa yun.
Kaya po, isa siguro din yun kung bakit nakaunay ng papari. Hindi kasi ito hanap buhay. Hindi kaya yaman dito. Kaya po makita ninyo yung mga pare, walang profession. Hindi yung katulad ng mga kapatid natin sa ibang sekta. May iba silang profession. Mayroon silang ibang trabaho. Maging yun ay pribado o sa gobyerno. Sa mga pare, bawal yun. So kahit na yung ibang mga naging pari na dating halimbawa ay meron sila ibang natapos, iniiwanan nila yon. Kasi bakit? Ang tungkulin para mangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya yun nawa yung makita natin. Pangalawa, ay ang tungkulin na iniatang para sa mga isinugo ng Diyos. Ano yung mga tungkulin na iniatang? Mangaral. Mangaral. Anong yung pangangaral? Yung pagliligtas ng Diyos. Yung dakilang pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos upang tayo tulusin sa ating kasalanan. Kaya anong sabi niya sa Ebanghelyo ngayon na narinig namin sa ayon kay San Marcos, ipangaral niyong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ano pa? Magpagaling sa mga may sakit. Ang kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Ano pa? Pagbalayos ng masamang espiritu. Ang kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng espiritual na katatayuan. Kaya ito yung hamon na ipinapamanig ng purong kapal. So ano po yung hamon na ipinapahayag mo sa atin? Well, ipanalangin natin yung kaligitang iniudulog ko sa inyo, no, na magkaroon tayo ng pari na manggagaling sa ating parokya. Bagamat itong mahirap, ito ay isang tanda ng pagpapalalim ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Hindi lamang sa tao, ngunit ganoon din sa kanyang pamilya at sa sambayanan ng pinabibilangan niya. Yun ay karangalan ng ating parokya. Bakit daw natin pinipinang? At least magkaroon tayo ng magpapari. Kasi biro mo yun. Ngayon wala tayong nagpapari. It will take us, it could be 8, 10, 12 years. Ako po ay 14 years bago ako naging pari. So, bahagi mo yun. Biro mo isang dekada pa. Kung may papasok ko ngayon. Mayroon na tayo ngayon isang aspirant. Ipanalangin natin. Nanawa ay makapasok. Makapasok muna. Hindi ulan nang pumapasok ay nagiging pari. Pero at least, may pag-asa na tayo. Yun, isama natin sa ating panalangin. At ngayon din sa banal ng pagdiriwang ng misa ngayon, ito rin po yung araw natin para sa kabanalan ng mga pari. Ipanalangin natin yung kabanalan ng mga pari. At yung ngayon din ay birthday ng ating Bishop Emeritus Benaventura Pamatico. Ipanalangin din natin. So, bahag pagkakataon na patuloy natin idulog para sa ating mga pare. E paano naman tayo? Hindi naman tayo lahat nagiging pare. Tayo rin ay sinusuko ng Diyos sa biyaya ng sakramento ng binyag. So isang biyaya na ipinagkaloob ng purong kapal. Hindi lang ito para sa mga pare. Kasi yung mga pare, may special talaga na pagkilos at misyon. Pero lahat ng binyagang Katoliko sinusuko ng Diyos. Saan? Bilang mabuting Kristiyano.
bilang isang mabuting may asawa, bilang isang masunuring anak, o bilang isang mapapangalagang mga magulang sa kanilang pamilya. So, maaaring maging bahagi ng ministeryo ng pagkilos ng Diyos, maging bahagi bilang mga miyembro ng Unisultong Simbahan, o simple, kung ano man. Pero sigurado lang alin, may tanong natin sa ating sarili. Sabi natin ay, sinusugo ka ba ng Diyos? E pag sinabi natin na hindi ako sinusugo ng Diyos, baka hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka kasali. In some way or another, ang bawat isa ay susuguin ng Diyos. Kahit na magwalis ang simbahan, kung sa tingin mo, kaya ako'y nagpapasalamat din sa mga patuloy na nagwawalis ng ating kapaligiran at ng ating simbahan. Pwede yun ang pagsusugo sa iyo ng Diyos. Pero sino ang higit na makakalaga? Kayo, ang bawat isa sa inyo. Sinusugo pa kayo ng Diyos. Siguradong sinusugo kayo ng Diyos. Ano yun? Ay di, kausapin ninyo ang Diyos. Hindi pwede yung hindi. No? Baka hindi nyo lang narinig. No? Kaya pagkakataon na kung saan ay makita po namin sa pagkilos na ito, lalo-lalo na sa mga ipinahayag ng Poong Kapal, yung kahalagahan na makita natin alin na tayo rin ay maging tulay para maunawaan ng tao ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan na patuloy na paanyaya sa atin magsisi at tumalikod sa kasalanan. Huwag tayo mahiya na paalalahanan ng bawat isa. Kahit na tayo tanggihan, ano ang sabi ni Jesus? Ipagpag ninyo ang inyong mga sandalyas bilang babala sa mga tao. At least, nakatulong tayo na magbigay ng babala. Saan ba? Magpalayas ng masamang espiritu. Paano kayo mga magpapalayas ng masamang? Kapag nasa inyo ang Diyos, wala dyan yung masamang espiritu. Kapag nasa inyo ang masamang espiritu, wala dyan ang Diyos. Kaya kung nasa inyo ang Diyos, hindi lalapit sa inyo ang masamang espiritu. Kaya napakahalaga yung aling patuloy tayong magsimba pag-aral ng Diyos. Ano pa? Magpapagaling sa mga may sakit. Kaya po, very insistent ako saan? Sa sakramento ng pagkapain ng langis. Kasi yung pagkapain ng langis, hindi lang yun para inihanda natin yung tao sa darating na paghuhukom. Ngunit inihanda rin mo natin yung tao natin na baka pagalingin pa siya ng Poong Kapal. Baka sakaling siya ay hindi pa nagpupulok ang kanyang katawan, ay mapagaling siya kaagad para din makapaglingkod sa kaagad sa Diyos. At yung sakramento ng kumpisal, marami yung pinapagaling ang sakramento ng kumpisal. Bahagi ho yun. Hindi lang ho yung psychosomatic illness na kung tawagin natin. Pero makita ho natin ang sakramento ng kumpisal ay nagpapagaling sa anumang uri ng karamdaman sa daigdig na ito. Kasi pagkapatawad ng kasalanan yun. At ano yung epekto ng kasalanan? Kahirapan, sakit, at kapigatian. So kapag humihingi tayo ng tawad sa Diyos, pinamawi ng Diyos yung epekto na dulot ng kasalanan. Pero ito po, iniwanan natin sa harapan ng Poong Kapal sa pagigili natin ngayon sa araw na ito. Unang ipanalangin natin na nawa para sa mga isinugo ng Diyos bilang mga pari. Pangalawa, itanong natin sa ating sarili, sinusugo ba tayo ng Diyos?
Saan tayo sinusugo ng Diyos? Nakatutugon ba tayo sa pagsusugo ng Diyos? Dumapit po yung bibig natin.